Pakikiramay ng mga senador sa pamilya ni dating House Speaker Joe De Venecia bumuhos. Ilatay mo balitang yan, RH28 Raymond Dagpaas. Raymond. Mr. Mayor, bumuhos ang pakikiramay ng mga senador sa pamilya ni dating House Speaker Jose De Venecia Jr. o kilala sa tawag na JDV o Manong Joe. Ayon kay Senador Loren Legarda, kinalungkot nito nang natanggap ang balitang sumakabilang buhay na si JDV. Agad nitong ipinarating ang pakikiramay sa may bahay nito si Congresswoman Gina De Venecia ng Pangasinan at sa buong pamilya. Sabi ni Legarda, maaring hindi siya senador ngayon kung hindi siya nirecruit ni JDV noong 1997. Tinawag niyang isang tunay na statesman si JDV na nakahandang ibahagi ang kanyang husay at kaalaman para sa senador na wala ng bansa ng isang mahusay na leader at statesman. Ang maalala ni Legarda ay hindi ang mga titulo na nakamit ni JDV kundi ang kanyang sinserong pananalita na pampalakas loob, tunay na paggabay at pagtiyak ng iyong pananaw at gawa ay mahalaga. Para naman kay Senator Francis Chis Escudero, si JDV ay matiyaga sa paggabay sa mga kagaya niyang bagitong congressman. Turing ni Escudero ay champion of peace si De Venecia dahil mas pinipili nito lagi ang dialogo. Noong panahon niyang bilang Senate President ay naprobahan nilang Senate Resolution 1142 na kumilala sa kanyang buhay at legasiya sa lipunan. Nakiisa rin si Senador Joel Villanueva sa pakikiramay sa pamilya ni JDV. Hindi niya makalimutan kung paano nila giniya at pinayuhan lalo na siya na tinawag na Benjamin o pinakabatang congressman ang pumasok sa Kamara bilang tinatawan ng Sibak Party List. Para naman kay Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri, malaking bahagi ng estilo ng kanyang serbisyo ay utang niya kay JDV. Ito ay ang kanyang pagiging consensus builder. Makikinig muna bago magdesisyon para sa ikabubuti ng lahat. Sa katunayan, sabi ni Zubiri, lagi siyang binibiro ng mga kasamahan at tinatawag na JDV Jr. Sa panahon ng niyang speaker ay marami sa mga bagitong congressmen ang nakilala dahil lahat ay kanyang hinihimok at hinahayaan na magsalita at makibahagi sa debate sa anumang issue at walang tinipigilan. Narito si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Totoo lang, Mr. President, it was the great Joe De Venecia who taught us to listen instead of dictate. And as a matter of fact, when he was speaker, he allowed us. Yes, it was a consensus always, and he allowed us to speak our minds. It was during his speakership na hindi po bawal makipagdebate. Diyan po kami sa Kongreso, kaya nag-shine po kami. Ako, Senator Alan Cayetano, si Senator Chis Escudero, Senator President Noynoy Aquino, Senator Joel, and the likes who were able to be under his watch were able to shine because he allowed us to freely discuss our minds in the floor and be able to debate on all the issues that were prevalent during those days. Diyan na Raymond sumikat sina Senator Congressman Zubiri, sila diyan sumikat yung Spice Boys sa Kamara de Representantes. Oo, panahon niya yan, Mayor, na kasi binibilang namin parang 5 times na naging speaker si JDB. At yun yung mga batang kanyang, kumbaga lumaki sa kanya, nagsimula at lumaki sa kanya, ayun na tumayog yung kanilang karir sa politika. Pero Raymond, dinanggap na ba ni Congressman Senator Marcoleta ang pagpahayag? Ayan, kumasa na si Justice Tony Carpio Tarriela na makidebate kay Senator Marcoleta. Payag ba siya? Siya ang naghamon. Ayan, kumasa na sila. Galing naman sa kanya yung galing naman sa kanya yung kaya nga, ngayon tinatanggap na anong sabi niya? Baka umatras siya, baka matyope. Hindi namin nakausap Mayor, pero maghintay tayo ng susunod na kabanata dahil baka magaya nung una na i-give up na, nung huli wag daw. Yung mga yung mahirap yung ganun. So antayin natin Mayor kung ano yung masusunod na kanyang maging pahayag. Okay. Kaya binibiro namin yung kanyang mga staff na kung ba makapagunta sila ng Kalayaan o Pag-asa Island, sasabit kami uli. Kaya nagkakatawanan na lang kami dito para makabalik doon sa napakagandang lugar ng Pag-asa Island, Mayor. Okay, maraming salamat Raymond.
Ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.